Holy Week, mahal na araw, o sa wikang Espanyol ay Semana Santa. Itinuturing ng mga Katoliko ang linggong ito bilang isa sa pinakasagradong linggo ng buong taon. Dito sa Pilipinas, alam naman natin na karamihan sa ating mga Pilipino ay Kristiyano, kung saan kaakibat nito ang samot-saring paniniwala at pamahiin nating mga Pilipino kapag Holy Week. Kung hindi mo pa alam ang ilan sa mga to, ay makinig kang mabuti dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay ang 10 pamahiin ng mga Pilipino tuwing Holy Week o Semana Santa. Una sa ating listahan mga kaibigan, pinaniniwala ang mahigpit na ipinagbabawal ang pagwawalis mapaumaga man o gabi kapag Biyernes Santo o Good Friday at Sabado de Gloria o Black Saturday. Yan ay dahil magdadala daw ito ng matinding kamalasan sa inyong buhay at itataboy ang swerte na nasa loob na ng inyong tahanan. Ang paniniwalang to ay hindi na bago sa ating mga Pilipino sapagkat kahit hindi Holy Week ay merong ilan sa atin dyan na talagang hindi nagwawalis kapag gabi at itinatabi lamang sa isang sulok yung mga kalat at pagsapit ng umaga ay tuluyan na nila itong itatapon. Pangalawa mga kaibigan, pinaniniwala ang mas matagal daw gumaling ang mga sugat kapag Holy Week. Isa ito sa dahilan kung bakit ang ilan sa mga magulang ay talagang pinaghihigpitan ang kanilang mga anak na huwag lumabas ng bahay tuwing Semana Santa, lalo na kapag Biyernes Santo dahil wala daw ang Diyos para iligtas ka sa kapahamakan. Kaya kaibigan, kung sakali mang pagbawalan ka ng iyong magulang na huwag magpagala-gala sa mga susunod na araw, ay sundin mo na lang upang sila ay mapanatag at para na rin sa pansarili mong kaligtasan. Pangatlo mga kaibigan, sinasabi ng matatanda na kapag Holy Week ay iwasang mag-ingay. Panahon daw kasi ito ng pagninilay-nilay kung saan matinding ipinagbabawal ang paggamit ng videoke, pagpapatugtog ng malakas, pagbusina at pati ang pagsipol ay hindi raw maganda. Pang-apat mga kaibigan, pinaniniwala ang bawal na ang maligo kapag kalipas ng 3:00 ng hapon tuwing Holy Week. Magdadala raw kasi ito ng malas sa iyong buhay, kaya lang marami ang hindi sumusunod sa pamahiing to, lalo na yung mga taong hapon na kung gumising kaya napipilitan na lang silang isawalang bahala ang paniniwalang to at dahil na rin sa init ng panahon. Panglima mga kaibigan, ayon sa matatanda, kapag Holy Week daw lalo na sa Biyernes Santo ay mas malakas ang presensya ng masasamang espiritu at mga demonyo. Yan ay dahil sa paniniwalang patay daw si Jesus sa mga panahong to, kaya wala silang kinakatakutan na dahilan upang magpalaboy-laboy sila sa paligid at gumawa ng masama. Kaya naman, ang ilan sa atin ay talagang nananatili na lang sa kani-kanilang mga bahay para maging ligtas at sama-sama na lang nanonood ng mga nakakatakot na palabas. Pang-anim mga kaibigan ay hindi na raw pwedeng tumingin sa salamin ang mga bata pagsapit ng 3:00 ng hapon. Nagsisilbi raw kasing portal ng mga demonyo ang mga salamin kapag Holy Week at nangunguha ng kaluluwa ng mga tao upang idala sa impyerno at ang madalas nga na mabiktima dito ay mga bata. Pang-7 mga kaibigan, pinaniniwala ang paglagay ng palaspas sa ating mga pintuan ay magsisilbing proteksyon laban sa masasamang espiritu at mga demonyo upang hindi sila makapasok sa ating tahanan. Noong nakaraang linggo ay ipinagdiriwang ng mga Katoliko ang Palm Sunday kung saan inaalala nila ang pagdating ni Jesus sa Jerusalem na ayon sa kwento ay masaya siyang sinalubong ng mga tao habang may hawak na palaspas. Pang-8 mga kaibigan, pinaniniwala ang hindi raw maganda ang magpagala-gala o mamasyal kapag Holy Week dahil lapitin daw sa disgrasya o aksidente ang mga tao sa panahong to. Ang ilan sa atin ay hindi sinusunod ang pamahiing to sapagkat
ang ilan ay kinakailangan talagang umalis sa kani-kanilang bahay dahil sa trabaho at yung iba naman ay may mga emergency kaya hindi talaga nasusunod ang paniniwalang to. Pangsyam mga kaibigan ay ang isa sa pinakasikat na pamahiin ng mga Pilipino kapag Holy Week. Ito ay walang iba kundi ang bawal kumain ng karne sa Biyernes Santo o Good Friday. Senyales daw kasi ito ng spiritual discipline kaya ang ilan sa atin ay kumakain na lang ng alternative tulad ng isda. Pero alam niyo ba mga kaibigan, sinasabi ng ilang matatanda na ang tinutukoy daw sa Biblia na bawal kumain ng karne kapag Biyernes Santo ay hindi literal na karne kundi ang tunay daw na ipinagbabawal ay ang pakikipagtalik. Pangsampu at panghuli sa ating listahan mga kaibigan, kapag umulan daw sa Easter Sunday o linggo ng muling pagkabuhay, yung tubig ulan daw na yun ay may kapangyarihang magpagaling ng mga sugat. Noong unang panahon kapag umulan ng Easter Sunday ay talagang lumalabas sila upang maligo sa ulan sa paniniwala ngang mapapagaling nito ang kanilang mga sakit. Pero mga kaibigan, ingatan nyo lang ang inyong sarili dahil meron din namang masamang dulot kapag matagal kang nakababad sa ulan. Kaibigan, tayong mga Pilipino ay likas na tradisyonal kaya naman napakaraming paniniwala ang umuusbong tuwing nagkakaroon tayo ng pagdiriwang katulad na lamang nitong Holy Week o Semana Santa.